marami po sa mga tao ngayon, yung nakakita nila yung kanilang religion. At tinatanggap nila to katulad ng kanilang lahi o nationality. Kapag yung isang bata ay pinanganak sa Pilipinas at yung magulang niya ay parang Pilipino, automatic siya ay Pilipino at tatanggapin niya ng bata. Kadalasan na, yung mga magulang ng batang ito ay kaugnay ng isang religion. At yung isang bata sa kanyang pagkasanggol sa ibang mga religion, ay binabautismohan ito. Kaya yung bata, yung nakalisan niyang religion, nakakalakihan niya ito. Ibig sabihin, dala niya ito hanggang sa kanyang paglaki. Pero yung iba naman ay nakakapilit ng religion para sa kanilang sariling opinion. Kaya pinapakita lamang ng isang survey na 86% ng mga tao sa buong mundo ay nag-claim na meron na silang sariling religion. Hindi ba mga kapatid kapag tayo ay nagbabahay-bahay, karaniwan na naririnig natin na sagot dun sa mga may bahay. Tungkol sa religion yan, meron na akong sariling religion. Yan. Sa buong daigdig ay mayroong 11 na pangunahing religion. At sa 11 na ito, yung Santa Cristiano naman lamang o yung mga Kristyano ay mayroong 37,000 na iba-ibang mga denomination. Kaya kung titignan natin, napakarami ng iba't ibang religion sa buong daigdig. Kaya baka natatanong natin, sa dinami-dami ng mga religion na ito, alin ba rito yung totoo? Kaya ngayon kahit anong talk natin, nag-iisa lang ba ang tuwing religion ayon sa pangmalas ng Diyos? Sa mamaya sa pagkatapos ng pahayag, sasagutin natin yung tanong na yan. Kailangan natin masagot yan mga kapatid kasi ayaw natin na ma-fake tayo o mapasama tayo dun sa fake na religion. Di ba sa pera meron fake? O sa religion meron ding fake. No. Sa pera, meron paraan para malaman kung fake ito. Meron silang ginagamit na method. Familiar ba kayo dun sa term na feel, look, at saka feel? Dadamahin, titignan, at saka i-feel. Hindi ko alam yung Tagalog ng feel. So, paano mo ginagawa yun? Ganyan mga kapatid, halimbawa dun sa 1,000 pesos, no? Para malaman kung fake ito, pwede nyo i-feel yung Republika ng Pilipinas. Kapag pinil nyo yan, mararamdaman nyo na nakaangat yung pagka-print ng Republika ng Pilipinas. So, yun yung feel. No? At saka pag ginawa kami yung pera, hindi tulad ng bond paper na madalas lang. No? Makikipil mo, may mga fiber siya. So, yun yung unang paraan. Look. Feel pala. O, paano naman yung look? Sa look, makikita natin na mayroong picture dito, di ba? Pero kapag itong pera, itong portion na to, tinapat mo sa ilaw, makikita mo yung shadow nitong picture na to. Doon sa totoong pera, malinaw yung shadow na yun. Pero sa mga fake na pera, hindi nila makopyan yung original na picture. Kaya minsan, iba-iba yung picture na nandito. So kapag gano'n yung pera hawak natin, malamang fake yun. Paano naman yung feel? Malalaman natin na fake yung 1,000 pesos kapag katinil nyo ito at tinapat nyo sa UV light, itong 1,000, pag inano nyo siya, mag-iiba yung kulay niya. Pag gano'n din yung mga hologram na yan, makikita nyo ito sa UV light. No? Kahit nga sa ilaw lang, makikita natin kapag katinil mo. At mahirap kopihin yan, no? Mga security features ng pera para hindi tayo mapeke. No? Ngayon, pag pinag-uusapan natin yung may kinalaman sa pera, yung authority na magsasabi kung ito ay fake at o totoo, walang iba kundi yung Central Bank sa Philippines, hindi ba? Ngayon, sa religion naman, sino yung authority o ano yung authority para sabihin kung ito ay tunay o ito ay fake? Walang iba kundi ang banal na kasulatan, no? O yung Bible. Ito yung magsasabi rin sa atin kung ano yung titignan natin at ma-identify natin yung tunay at fake na religion. Yung Biblia ay nagsasabi sa atin kung ano yung para natin ma-identify yung religion hindi sinasangayunan ng Diyos. So, makikita natin sa Bible yung mga pagkakakilantan niyan. Halimbawa dun sa Hukom 10:6 at 7. Pag binasa po ninyo yung Hukom 10:6 at 7, makikita niyo yun, may kinalaman sa pagsamba ng mga Israelita noon.
yung mga Israelita po nung kasi ay sumasamba sila sa mga Baal. No? Si Baal, ito ay Diyos ng mga Kanaanita. Pero kung sinabi mga Baal, ito ay nagre-refer sa mga nakakababang Diyos ng mga Israelita noon. At kapag sila ay sumasamba, sila ay gumagamit ng mga imahen. Yan, ano ba yung pagtingin ng Diyos? May kinalaman dyan sa paggamit ng mga imahen sa pagsamba. Kung babasahin niyo Hugong 10:7, nakasulat doon yung reaction ng Diyos. Sabi niya, kaya lumagablab ang galit ni Jehovah. Sa malinaw, yung paggamit ng imahen sa pagsamba ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Ano pa? Doon naman sa Marcos 7:6 at 7, ito ay may kinalaman doon sa mapagpaibabaw na pagsamba. Ano ba natin nasabing mapagpaibabaw yung pagsamba? Meron kasi mga religion na pinapalabas nila na yung kanilang paraan ng pagsamba ay ayon sa mga kayusan ng Diyos, no? O ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Pero ang totoo, marami sa mga religion ngayon ay sinusunod nila yung doktrina ng tao o kaya naman ay turo ng mga tao. Kaya maraming religion ay mga practices nila ay hindi mo naman makita sa Bible. Hindi ba? Yung isa pa yung isa pang maka-identify dun sa pagsambang hindi sinasang-ayunan ng Diyos. At ano, ang sinasabi ito ng Marcos 7:6-7, ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Worthless yung ganong pagsamba. Yung Bible po yung nagsasabi noon, ano? At yung unang Korinto 10:20 naman ay binabalaan tayo. Binibigyan tayo ng warning. Ito yung sabi sa unang Korinto 10:20. Ang mga bagay na inihain ng mga bansa ay kanilang hinahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Paano ba yun? Sumasamba sila, pero yung palang pagsamba nila, inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos kagaya ng inaakala nila. Paano nangyari yun? Kasi, karamihan ng mga religion sa ngayon ay nabantuan yung kanilang turo. No? Nabantuan ito ng turo mula sa Babylonian dakila. Yung Babylonian dakila po ay yung imperyo ng huwad na reliyon. No? Kaya, yung resulsyon dito ng Babylonian dakila ay walang iba kundi si Satanas na Diablo. Kaya tsak, yung pagsamba na binantuan o hindi ayon sa Biblia, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kung yung ating kinaugnay ng religion ngayon, nakakakitaan ng tatlong bagay na ito, kailangan mag-isip-isip tayo. Kasi kung ito ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos, kapag mali yung religion natin, buhay yung nakataya dito. Doon sa pera, pagka na-fake ka, pagka na-fake ka, mawawalan ka ng malaking halaga. Pero yun na yun. Pero pag sa religion ka na-fake, mas malaki pa o hindi matutumbasan ng pera yung value nun. No? Kasi buhay ang nakataya. Kaya napaka-importante ma-identify yung tunay at fake na religion. Napag-usapan na natin yung pagkakalang natin sa fake na religion. Alamin naman natin ngayon, ano yung sinasabi ng Bible tungkol dun sa uri ng pagsamba na sinasang-ayunan ng Diyos na Jehovah. Tingnan natin yung ating Biblia. Kasi yung bukalin natin yung Santiago 1:26 at 27. Pagkasuyo ko sa mga Bible ninyo. Santiago 1:26 at 27. Makita na po ba ninyo? Ito yung sabi yan. Kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos pero hindi niya kilokot ng dila niya, dinaraya niya ang sarili niyang puso. At walang sisa yung pagsamba niya. Ito po yung bigyan natin ng pansin niyo sa 27. Ang uri ng pagsamba na malinis at walang dungis sa paningin ng ating Diyos Ama at Ama ay ito. Alagaan ng mga ulila at mga byuda na nagdurusa at panatilihin ng sarili na walang bahid ng sanlibutan. Ano ba yung pinapahiwatig sa atin noong talata 27 na kakabasa lang natin? Na pinapakita na kung yung pangalas ng Diyos na may kinalaman sa pagkilos natin. No? At tinitignan doon yung paraan ng pakitungo natin doon sa ating kapwa. Lalo-lalo na doon sa mga kasama natin sa kongregasyon. So, tinutulungan ba natin yung mga kapatid natin na nangangailangan? At kung ginagawa natin yun, sabi dito, yun yung uri ng pagsamba na malinis, walang dungis sa paningin ng ating Diyos. Yung tunay na reliyon, mga kapatid, ay pinapakilos yung mga kaugnay dito o yung mga miyembro nito. Saan nila ito pinapakilos? Pinapakilos niya ito
na parangalan at purihin at sundin ng Diyos. Karapat-dapat ba ang Diyos na Jehovah? O ang Diyos sa pagsunod? Oo naman, no? Kasi makikita natin sa kanyang mga nilikha, makikita natin doon sa Biblia, yung mga katangian ng Diyos na Jehovah. Para na hindi rito yung nangingibabaw niyang katangian, yung pag-ibig. Sa John 3:16, inilala niya sa atin yung pantuko. Nagbigay sa atin ng pag-asa para manumbalik tayo sa Diyos at magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa hinaharap. At ganoon din, ang Diyos ay makapangyarihan, gaya ng binanggit sa Roma 1:20. Kaya tamang-tama rin talaga ng parangalan, purihin at sundin ng Diyos. Yung pangalawa, yung tunay na reliyon ay nakakay yung mga miyembro nito sa pinakamahinang na paraan ng pamumuhay. Define natin yung pinakamahinang na paraan ng pamumuhay sa pangmalas ng Diyos. Basahin natin yung Micah 6:8. Pagsuyo po sa mga Bible natin, Micah 6:8. Kasi yung sabi dyan, sinabi niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano lang ang hinihiling sa iyo ni Jehovah? Ang maging makatarungan, ibigin ng katapatan, at maging mapagpakumbaba. So nakita natin kung ano yung binabanggit dyan na pinakamainam na paraan ng pamumuhay sa pangmalas ng Diyos. No? Ito yung maging makatarungan, ibigin yung katapatan, at maging mapagpakumbaba. So sa sandali nito, tayo ay medyo equipped na o medyo ma-identify, kaya na natin i-identify kung ano yung pagsambang sinasangayunan ng Diyos o reliyon na sinasangayunan ng Diyos at yung reliyon na hindi sinasangayunan ng Diyos. Pero papalakapit pa natin yung mamaya at pag-uusapan pa natin yung ibang mga bagay kung paano natin ma-identify yung tunay at saka yung fake na religion. Yung sinasangayunan at yung sinasangayunan na religion. Ngayon, kahit nalaman natin yung mga bagay na yan, mga kapatid, dahil yung ibang tao, hindi na alam yung bagay na yan, marami pa rin tayong maririnig na sinasabi ng mga tao, pare-pareho lang naman yung mga religion. Basta naniniwala ako sa Diyos at gumagawa ako ng mabuti, okay na yun. Pag ganun yung sinasabi, di ba? Naririnig niyo ba? Na pare-pareho lang. Pero sa unang pandinig natin, parang tama naman, kasi naniniwala ka sa Diyos, tapos gagawa ka ng mabuti. Pero hindi pala sapat yun. Kaya importante talagang suriin natin kung ano yung pagsamba o ano yung religion na sinasangayunan ng Diyos. Yan. Para higit na natin maunawaan yan, ngayon ay susuriin natin yung bunga ng paniniwala ng mga religion, mga reliyosong paniniwala. So ito yung may kinalaman dun sa reliyon na hindi sinasangayunan ng Diyos. Pag-usapan natin yan. Kanina dun sa pera, merong method na ginamit, hindi ba? Yung look, feel, and feel na tatlong bagay para ma-identify yung fake at saka yung tunay. Ngayon yung Bible, binibigyan din tayo ng method kung paano natin ma-identify yung tunay at saka yung fake na religion. Gusto nyo malaman kung paano? Tignan natin yung, basahin natin yung Mateo 7:16-20. Sabi dyan sa Mateo 7:16-20, makikilala ninyo sila sa mga bunga nila. Ang mga tao ay hindi makakapitas ng ubas o ng igos mula sa matitinig na halaman. Hindi ba? Maganda ang bunga ng mabuting puno, pero walang silbi ang bunga ng bulok na puno. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng walang silbing bunga, at ang bulok na puno ay hindi mamumunga ng magandang bunga. Bawat puno na hindi maganda ang bunga ay pinuputol at inihagis sa apoy. Kaya makikilala siya mga tao iyon ayon sa kanilang mga bunga. Simple lang yung method na tinuro. Ito kasi yung sinabi ni Panginoong Hesus dun sa mga tagasagot niya. Ayon dito, yung tunay na mananamba ay makikilala sa kanilang bunga o mga gawa. So kapag ka mabuti yung religion, kung ihambing natin yung religion sa puno, kapag ka mabuti ito, mabuti din yung bunga. Kapag yung sa fake na religion o sa religion na hindi sinasayunan ng Diyos, masama yung bunga. So, tignan natin kung paano ma-identify yung mga masamang bunga. Ano ba yung mga tinataguyod ng mga religion na hindi sinasayunan ng Diyos? Pag-usapan natin yung una. Noong araw, yung mga Diyos, yung Grecia at Roma. No? Itong mga Diyos na ito, itong religion na ito ay nagtataguyod ng pagkapuot, pagdalasin, seksyon ng moralidad, at iba pang masamang gawain. Yun yung puno. Ano yung naging bunga?
Yung naging bunga nito, yung mga mananambang na kabahagi dun sa pagsamba sa ganung mga Diyos, ano yung ginawa nila? Nasiyahan sila sa immoralidad at nasiyahan sila sa walang taros na pagkasaya at sa pananood sa mga arena, kung saan napapanood nila yung paglaban ng magbangis na hayop at mga tao. In short, extreme na karanasan. Yung ating pang religion na kinabibilangan ngayon, parang para sa lahat, ay nakita ba natin na ito ay sumasang-ayon dun sa pagkapuot, paglalasing, seksyon ng moralidad, at iba pang masamang gawain? Kung oo, masamang bunga yun ng reliyon na hindi sinasang-ayon ng Diyos. Ano pa? May mga reliyon na nagbubunga ng paniniwala na nakakataas sila sa ibang lahi. Nakakalungkot dito sa atin sa Asia, merong religion na pareho naman silang nag-aangking Kristiyano. No? Itong religion na ito nag-aangking Kristiyano. Pero nakakalungkot, meron silang mga denomination, no? Na nagkatangi. Doon sa, may leveling sila na merong high, merong low, at sa in-between nun, may mga leveling pa. So pinapakita ito yung pagkatangi, yung paniniwala na sila ay nakakataas sa ibang mga kalahi nila. At tsak na yun, hindi sinasangayunan ng Diyos na Jehovah. So, kasi ang Diyos na Jehovah ay isang Diyos na hindi nagkatangi. Muli, bunga yun ng isang reliyon na hindi sinasangayunan ng Diyos. Ano pa? May mga reliyon naman na merong pananaw, merong maling pananaw tungkol sa kamatayan. Yung ibang reliyon kasi naniniwala sila na walang pagkabuhay muli. Kaya makita natin dun sa Kinikilos, kung mga mananamba nila, o yung mga member ng reliyon na yun, yung nakaulat sa unang Corinto 15:32. Yung nakaulat dito ay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, kumain at uminom tayo dahil kumain tayo at uminom dahil bukas ay mamamatay tayo. Kapag ganun kaya, yung paniniwala ng tao, bibigyan kaya niya ng pansin yung mga pamatayan ng Diyos sa Biblia. Hindi, kasi nga, ang alam nila, kapag namatay sila, wala nang pagkabuhay muli. Parang yung sinasabi ng mga tao niya, yung YOLO, sabi nila, you only live once. Kaya gagawin mo lahat ng gusto mo kahit na wala pa yung sa pamantayan ng Diyos, wala pa sa pamantayan ng Diyos. Masamang bunga ng yung hindi sinasabihan ng Diyos. Yung iba naman ay naniniwala sa kapalaran, no? Yung iba mga religion. Pinapahintulutan nila yung mga miyembro nila na maniwala sa kapalaran. Ang nagbubunga nito ay nawawala yung pananagutan. No, kasi nga, kapiran nila kapag nangyari ito ay kalooban ng Diyos. Paano halimbawa, yung isa nagmamaneho, alam niya kailangan niya may periodic maintenance yung kanyang sasakyan. Pero dahil alam niya, ang paniniwala niya basta hindi yung kalooban ng Diyos, hindi ako maaksidente. So, nawawala yung yung sense of responsibility kapag naniniwala ka sa kapalaran. Parang nakadepende sa Diyos kung ano yung mangyayari sa iyo. Kaya yun yung masamang bunga. Isang masamang bunga pa nung reliyong sinasanggalan ng Diyos. May isa pa, yung paniniwala may magagawa pa yung spirito ng mga patay. Kapag yung religion ay ganito yung tinuturo, ano yung bunga dun sa mga miyembro nito? Kaya nagkakaroon ng mga tradisyon na nakasalig sa mga pamahiin. Makikita natin kahit dito sa atin sa Pilipinas, may mga tradisyon, kagaya ng magarbong pagkapalipin, magarbong mga pagbuburol, o pagbibigay ng gabi sa papuri sa mga namatay. Sa ibang mga bansa dito sa Southeast Asia, ano yung meron? Di ba dahil naniniwala sila na meron pang natitirang buhay o kalibisa ay mamatay, anong ginagawa nila? Nakikiusap sila sa sa naman namatay nilang magulang, sinasabi nila, patuloy mo naman kaming gawain. So naniniwala silang pero pa rin nag-exist kapag kayo isa ay namatay. Maling paniniwala yun at hindi tinuturo ng Biblia. Hindi tinuturo ng Bible. Ano pa? Maraming mga reliyon na naniniwalang darating pa rin ng Diyos kung magitan ng pamahalan ng tao. Ano yung epekto nito dun sa mga naniniwala na ipamamahala ng tao darating mahalan ng Diyos? Hindi pa ngayon sa atin malapit yung local election, mga kapatid. Upcoming. Pero ano yung nababalikan natin sa mga news? Hindi ba kahit barangay level lang election, yung mga tao ay puno ng karahasan? Di ba kung minsan ay pinapatay nila yung kasalukuyan ng opo para wala silang makalaban sa
election. Ayan. Dahil ito yung sa pinapakita ng reliyon na okay lang na makipamatok sa politika. No? Again, masamang epekto ng reliyon hindi sinasangayon ng Diyos, masamang bunga. No? Yung iba naman ay hindi naniniwala sa kaharian ng Diyos. O naniniwala man sila, pero alam nila, ito ay sa langit lang. No? Kaya pag tinanong mo yung ibang reliyon, saan mo gusto pumunta pag namatay ka? Di ba? Sila gusto sa langit. Pero sinasabi ng Daniel 44 na yung kaharian ng Diyos ay may establish sa langit at pamamahala ito sa lupa. At ang gagawin ito sa inaharap, kapag natupad na ito, wawasakin ito yung lahat ng pamahalaan dito sa lupa. At yung kaharian ng Diyos na yon ay mamamahala mula sa langit dito sa lupa. Ibig sabihin ay magdamana ng paraisong lupa at mabubuhay dito magpakailanman. Sa katunayan nga, ibang mga religion, pinapanalangin pa nga nila ito na dumating naman yung kaharian mo. Mangyari naman ang kalooban mo kung paano sa langit, ganoon din sa lupa. Yan yung campaign natin ngayon, di ba, sa buwan na ito. Pero nakakalungkot, hindi ganyan ang paniniwala ng ibang mga religion. Again, yung false na belief na yun, masamang bunga ng reliyong hindi sinasangayon ng Diyos. So, mas naalaman na natin, mas equip pa tayo ngayon kung paano ma-identify yung religion na hindi sinasangayon ng Diyos. Pag-usapan naman natin, bigyan pansin natin yung religion na sinasangayunan ng Diyos. Na mas mahalaga ito. Kasi pag nalaman niyo itong sinasangayunan, mamadali mo nang malaman din kung ano yung fake. Yung mga wala rin sa pag-usapan natin, fake yun. No? Okay. So, tignan natin kung ano yung binubunga ng tunay na reliyon. Ano yung tinataguyod nito? Yung tunay na reliyon ay nagtataguyod yung mga miyembro nito ay magkaroon ng tumpak na kaalaman. Tumpak na kaalaman tungkol sa Diyos. Basahin natin yung Colossus 3:10, mga kapatid. Colossus 3:10. Sabi dyan, isuot ninyo ang bagong personalidad na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha dito. Colossus 3:10. Kaya kailangan yung kaalaman tungkol sa Diyos. Kasi para isuot natin yung bagong personalidad, o kaya naman ay yung personalidad ng Diyos, na katulad sa Diyos na likha sa atin, kailangan natin ng tumpak na kaalaman. Kaya yung mga katotohanan na yan tungkol sa Diyos ay matusumpungan natin sa banal na kasulatan. So yun yung ginagawa ng tunay na reliyon. Dinadrive nila yung mga member, din-encourage nila yung mga member nila na kumuha ng tumpak na kaalaman. So, mabuting bunga yun, ano? Against sa binanggit natin kanina na masamang bunga. Yung pangalawa, inuutukan nila yung mga miyembro nila na gawin ang kalooban ng Diyos at magpakita ng karunungan mula sa taas. Ano po yung karunungan mula sa taas? Ating pag-usapan natin. Pero bago natin pag-usapan, basahin muna natin yung Santiago 3:17 at 18. Kasi ulit sa Bible ninyo. Sabi diyan, pero ang karunungan mula sa taas ay una sa lahat, malinis, pagkatapos ay mapagpayapa, makatwiran, handang sumunod, puno ng awa at mabubuting bunga, hindi nagtatangi, hindi mapagkunwari. Bukod dyan, ang bunga ng katwiran ay niyasik sa mapayapang kalagayan para sa mga nakipagpayapaan. Palawakin natin yung pagtalakay sa karunungan mula sa taas. Saan ba tumutukoy yung una sa lahat ay malinis? Pag sinabing una sa lahat ay malinis, ibig sabihin na malinis yung ating puso. Masasabi natin malinis yung ating puso kapag sinikap natin sa kakayanan ng isang sakdal na tao, natatalikuran natin yung masasama, gagawin natin yung mabuti. Kapag katinilikuran natin yung masama, ginawa natin yung mabuti, masasabi natin na tayo ay malinis. Doon sa extent na kaya ng hindi sakdal na tao. Kasi wala namang perfecto, no? So, yung mga member na po nito, nagkakapita sila ng kalinisan. Yung pangalawa, pagkatapos ay mapayapa. O yung mga member ng tunay na reliyon, hindi sila gumagawa ng mga bagay para masira yung bigis ng kapayapaan sa kongregasyon. So, mapagpayapa sila. So, yung isa pa, na mabuting bunga. Yung isa pa, makatwiran. Ano ba yung ibig sabihin ng makatwiran? Yung pakahulugan sa makatwiran ay
mapagparaya. Paano natin malalaman na yung isang tao ay makatwiran? Yung isang tao makatwiran, hindi siya laging nanggigigit kung ano yung gusto niya. Sa halip, kapag may sinabi yung iba tungkol sa isang bagay, handa siyang makinig. Napakahalaga nitong katangian na ito, yung bunga na ito, yung pagiging makatwiran, lalo na sa mga lingkod ng Diyos ni Jehovah, lalo na sa mga tagapangasiwa, no? Na mahirap, no? Kapag kayo isang tagapangasiwa ay hindi makatwiran, no? Yung igigit lang niya kung ano yung gusto niya, hindi niya papakinggan yung mga elder. Kaya napakahalaga yung bunga, mabuting bunga ng tamang reliyon, yung pagiging makatwiran. Ano pa? Yung pagiging handang sumunod. Ayon sa isang scholar, yung madalas gamitin ay yung sa military discipline, obey first before you complain. Pero yung mga likod ng tunay na reliyon, hindi na sila kailangan pilitin. Na talagang sila ay handang sumunod at nagpapasaka kung ano yung sinasabi ng kasulatan. Napakaganda mga katangian ng mga bunga ng tunay na reliyon para ma-identify natin sila. Yung isa pa, nas binanggit na sa text ng binasa natin, puno ng awa at mabubuting bunga. Bakit magkasama yung puno ng awa at mabubuting bunga? Kasi pagka puno ng awa lang, naawa ka lang dun sa kapatid o dun sa isang tao. Pero pag sinabi puno ng awa at mabubuting bunga, meron kang pagmamalasakit at pagkahabag. Kapag kami taong nangangailangan, lalo na kung kapatid, kasama sa congregation, yung pagkahabag ay nagluluwan ng mabubuting bunga. Kaya isa na naman magandang bunga ng reliyon na sinasanayunan ng Diyos. Ito yung opposite ng pinag-usapan natin kanina. Ito yung positibong bunga. Hindi gumagawa ng pagtatangi-tangi. So hindi makikita sa loob ng kongregasyon yung pagtatangi-tangi. Halimbawa, hindi natin pinapaboran yung iba dahil sa mataas yung kanyang edukasyon. O yung mga hindi nakapag-aral ng mataas, hindi natin papakisamahan. Hindi ganun na yung bunga ng tunay na reliyon. Hindi rin tinitignan yung palagayang pinansyal. Lahat tayo equal. Walang mayaman, walang mahirap. At ano pa? Hindi rin tinitignan yung pananagutan sa kongregasyon. No? Yung papakasamahan lang natin yung mga privileges, mga elder, MS, RT at iba pa. So, sa tunay na reliyon, walang pagkatangi. Dahil Santiago 2.9, yun ay inahakulan. At higit sa lahat, yung tunay na reliyon, hinihimok din yung mga o ginagawa nila yung importanteng bagay. Ito yung ipakilala ang pangalan ng tunay nito. Ginagamit natin dito yung awit 83:18 kung saan binabanggit doon ang pangalan ng tunay na Diyos ay Jehovah. Ginagawa rin nilang ipangaral yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Bilang pagsunod doon sa Mateo 24:14. Kaya hinihimok ng tunay na reliyon yung lahat ng mga tao na suriin yung kasulatan at patunayan sa kanilang sarili ang sakdal na kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi mo pa nakita yung tunay na reliyon, hayaan mong tulungan ka ng turo ng Biblia na mabago ang iyong buhay para sa ikabubuti. No? Para taglayin mo rin yung mabubuting bunga ng tunay na reliyon. Kaya pagkatapos natin malaman yung bunga ng tunay na reliyon, masagot na natin yung tanong kanina na binanggit sa title ng pahayag na ito, no? Yung iisa lang ba ang tunay na reliyon ayon sa pangmalas ng Diyos? Ang direktang sagot ay oo. Iisa lang yung tunay na reliyon. Ito yung reliyon na kakakitaan ng mabubuting bunga na pinag-usapan natin ngayon lang. Kaya bilang sumaryo, sa pahayag na ito, natutuhan natin yung marami talaga yung mga reliyon. At napaka-importante na malaman natin kung ano yung tunay at ano yung faith. Ang iyong sinasangayunan at di sinasangayunan ng Diyos. Nagkatulungan tayo nung pahayag na ito. At yung ating paniniwala, alam natin na nagpapakilos ito para tayo ay mamunga ng magandang bunga o kaya naman ay masamang bunga. Siyempre doon tayo sa magandang bunga. Kaya ano yung dapat nating pagkilos after natin marinig yung pahayag na ito? Suriin mo mismo ang tibayan mula sa kasulatan. At ilihim mo kayo ng isagawa yung ayun ng pagsamba na malinis at walang dungis sa pangmalas ng ating Diyos at ating Ama, Jehovah. Ngayon naman.